Ikaw na naman yung bida eh. Ayun, binigay ko na kayo yung mga epekto sa... Ayun, thank you. Malamig ah. Malamig yan po. Pag di ka nilamig yan. Okay. Congratulations, Alden. Congratulations to you. Joke lang. Hello Global Pinoys, this is Alden Richards, GMA Pinoy TV, hanap ng puso. Bisikleta, period. Huwag na kayong magdagdag. Huwag nyo na sabihin, sa tao, wala, bisikleta po talaga. At di ba sa buhay natin, ako yun kasi yung lagi kong sinasabi na kagaya sa interview ko sa 24 Oras before, I don't understand why the basis of happiness and the presumption of happiness is having a love life or a partner. Hindi kasi siya for me. Sa ngayon hindi yun yung para sa akin. For me, you find happiness by choice with the things that you love to do. And ako, I'm so in love with life and cycling. So, that's my choice. Kaya wag nyo nang dagdagan. Hello Kathden fans! Dobling pasabog ha ang antay natin kay Box Office Queen. Maliban dito sa kakulitan ni Sir Alden mga kasembreros ay yung mga items natin, yung atin ni Ma'am Kath no, sa Amerika, and then yung kanyang endorsement nga mga kasembreros no, at saka mamaya may ganap mga kasembreros si Sir Alden. So unahin natin ito no, naglabas ng teaser photo si Ma'am Justine Benitez mga kasembreros. Sa kanyang Instagram story kahapon, actually kahapon or kagabi ito, so hindi ko na naisali kasi nga late na tayo sa oras mga kasembreros no. So parang may niluluto na naman sila na bagong endorsement ni Kath mga kasembreros or ni Queen Catherine. Maliban dito sa kanyang Eurotex na kakapalabas lang, pero may aabangan pa rin dito sa Eurotex na ito kasi sa dulo parang nagkaroon siya ng parang coming soon, no? Something like that mga kasembreros. So ito ay parang teaser video. Tapos may aabangan pa tayo mga kasembreros. And then ito, yung yung kay Sir Alden nga, no, kung napanoodin niyo mga kasembreros o napakinggan niyo, ay pareho talaga sila mga kasembreros, no? Na ang kaligayahan sa ngayon, sabi niya, sa ngayon hindi partner ang magpapasaya at nagpapasaya sa kanya kundi bike, na sabi niya, period. Huwag niyo nang dagdagan pa, sabing ni Phenomenal Box Office King mga kasembreros. So yun nga, parang ni-repeat niya lang yung kasi parang yung GMA Pinoy TV, parang nagkaroon sila ng segment dito na parang hanap ng puso, no? Parang ganun yung kanyang yung kanilang tanong mga kasembreros. So ano ba yung hinahanap ng puso mo sa ngayon na nagpapaligaya sa iyo, no? Yun yung parang tanong dito mga kasembreros. And walang pag-aatubiling sinagot ni Sir Alden na bisikleta, no? Biking mga kasembreros, period, sabing ganun. So and then no, talagang ni-repeat niya yung sinabi niya dyan sa 24 Oras na yung nagpapaligaya sa kanya at saka hindi nakabase sa partner. Sa ngayon sabi niya ganoon mga kasembreros na talaga ito, sabi niya sa ngayon ay hindi partner in life mga kasembreros or love life or hindi tao nagpapaligaya sa kanya, or parang parang physical therapist mga kasembreros, which is bike nga, no, ang kanyang inulit-ulit na nagpapaligaya or stress reliever niya dito mga kasembreros. So ang kulit ang kulit sa Alden dito mga kasembreros kasi talagang firm siya, no, napaka stern niya at saka immovable sa kanyang pag sinabing ganto. So ganun ang ko rin sa kanya, no, pag prinsipyo niya ganto, it's firm, no, hindi siya mapektuhan at magpapapekto sa mga kung ano-ano lang dyan ng mga rumors or mga chika mga kasembreros na hindi naman beneficial in the end mga kasembreros. So parang segment nila ito na hanap ng puso. So yun po. And then ito sobrang kulit pa sa Alden dito, yung sa sa 8th edis yata ito mga kasembreros, no, parang siya dito parang kagabi lang in-upload, sabi dito ikaw na naman yung bida so parang ganun mga kasembreros. So tawag dito parang may kausap siya dito si Ma'am Aubrey Carampel yata, tapos interviewin niya, tapos nag-start na yan. Sobrang kulit ng lipap sa Alden dito. So, congratulations Alden, congratulations to you, sabi niya. Si Ma'am Aubrey Carampel yata ito. So kagabi lang kasi in-upload to, no, parang behind the scene yata siya na
Kasi iba yung ano ko rin nakaraan na interview niya siya sa 8th Edis Choice Awards nga mga kasembreros. So yun po, sobrang kulit talaga ni Pops Alden. And then ito, next item natin mga kasembreros. Yung ate no ni Ma'am Catherine, nag-upload ng Instagram story. So nasa Amerika pa talaga sila mga kasembreros, ay nakalagay dito Los Angeles sa Bullhead City. Nakalagay dito mga kasembreros no, tapos parang may pupuntahan yata sila. So sulit na sulit ang bakasyon ni ng ate ni Ma'am Catherine. If I'm not mistaken ay kasama rin po si Mami Min, kasi si Mami Min wala pa siyang Instagram post dito po sa sa Amerika. So wala pa nga talaga sila dito sa Pilipinas mga kasembreros. So kahit naman sila babakasyon sila ng isang taon doon, walang problema. Walang problema kasi kayang-kaya naman ang budget. At saka tao dito si Ma'am Lexine kasi meron siyang competition or dance competition doon. So sinusulit na lang din nila mga kasembreros kasi parang siguro matagal nilang pinlano at sinusulit na lang nila ang bakasyon mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit ng ginawa ng isang fan dito. Si Ma'am Catherine, ginawa nilang parang Barbie, parang ganon mga kasembreros no. Tapos kulay pink yung kanyang damit dito mga kasembreros, tapos matangkad, tapos nag-iiba-iba lang ng outfit. Tapos si Ma'am Nadine andito rin, si Ma'am Liza Soberano. So parang siya no, parang yung dating effects na apat sila mga kasembreros. Si Ma'am Bianca no si Ma'am Bianca as Teresa mga kasembreros. Si Ma'am Bianca Umali pala ito no, tapos si Ma'am Julia Barreto andito rin po. So parang effect ito mga kasembreros no. And bawat isa naman sa kanila ay merong ganda no. Si Ma'am Jillian Ward andito rin, si Ma'am Stacy, tapos si Mama Andrea Brillantes andito rin po no as skipper. So yun siya mga kasembreros. So parang effect siya mga kasembreros. Pero lahat naman sila ay may kanya-kanyang angking kagandahan mga kasembreros. So mag-aabang tayo mamaya kasi yun nga no, GMA Gala Night ng mga kasembreros. So aabangan natin yung mga outfits mga kasembreros no ng mga dadalo no, especially si Phenomenal Box Office King. At saka alam ko sina Vice Ganda at saka ang Showtime, ang mga PBB housemates na kakalabas lang no, talagang inaabangan din po ng mga tao mga kasembreros, sina AZ Martinez, Will Ashley, Charlie Fleming, Brent Manalo, si Bianca ba yun? Bianca si Mika Salamanca ba yun? Hindi ko gaano yung iba, pero nga nakita ko sa mga post no, si yung sikat na influencer din no, si Esnir, yun si Esnir na Bisaya din, na taga dito siya sa Agusan yata yung si Esnir mga kasembreros. So ayun po no, sila Charlie Fleming. So sobrang sikat nila no, talagang dumog sila mga kasembreros. Sina Michael Sagar pa pala no, tsaka sina Emilio Daes no, yun. So mga sikat na sikat sila mga kasembreros paglabas nila ng PBB. Alright, so actually sa ating Kathleen items na may halong mga PBB na mga kasembreros, na isingit ko lang po kasi inabangan din po sila. So mamaya abang-abang tayo mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is ikalawang araw na ng Agosto mga kasembreros. Sana po ipangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda nito. Ang title, Huwag Mong Akuin. 1 Peter chapter 5 verses 6 to 7. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time, casting all your care upon Him, upon Jesus Christ. For He cares for you and He cares for us. Sa buhay mga kasembreros, may mga times na akuin natin yung responsibility. Akuin natin dapat yung trabaho, yung accountability mga kasembreros. May times naman na hindi na ang task na ito, ang responsibility na ito ay hindi sa'yo. Okay? Hindi mo dapat ginagawa. Sa isang kumpanya, may mga times na may kanya-kanya kayong task. May kanya-kanya kayong gawain or assignments mga kasembreros. Kung kaya ang title natin dito, Huwag Mo Akuin. May time na ikaw ang gumagawa at may time naman na hindi ikaw ang gagawa mga kasembreros.
So dito sa ating verse ay huwag mong akuin, huwag nating akuin mga kasembreros. Ang buhay po kasi natin dagdag bawas. Dagdagan mo ang pag-ibig, dagdagan mo ang pasensya, dagdagan mo ang pagpapatawad, dagdagan mo ang understanding, dagdagan mo ang pagpapakumbaba, dagdagan mo ang pananampalataya, dagdagan mo ang pag-asa, bawasan mo yung puot. Kung maaari ay mapatanggalin natin. Bawasan mo yung inggit, no? Kung maaari ay huwag na, no? Huwag na nating taglin ng inggit, no? Kung maaari ay bawasan natin yung ating galit, bawasan natin yung ating impatience, bawasan natin yung pagiging bugnutin, bawasan natin yung pagiging irritable. So, dagdag bawas mga kasembreros. Ang Diyos nating dagdag bawas din yan no? O bawasan mo yung yung pagiging late mo parating sa trabaho, o bawasan mo yung pagiging nagger. So, ganun mga kasembreros. So, as much as possible ay dagdag bawas mga kasembreros. And may mga times na tayong gumagawa, may mga times na ipagawa natin sa iba. And dito, ang ibigay natin sa Panginoon, huwag nating akuin mga kasembreros yung mga burdens, yung mga times, yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Ipasa Diyos natin mga kasembreros. Very effective po yun. Kasi may mga times na parang imposible itong mangyari. Pero ang sa Diyos po ay walang imposible, no? All things are possible sa Panginoon mga kasembreros. At gustong-gusto ng Panginoon na gumawa ng imposibleng mga bagay so that people will believe. Kasi kapag kaya ko naman gawin yan So hindi siya, parang hindi ka magkakaroon ng tiwala na na kayang gawin ng Diyos ang imposibleng bagay or ang bagay na ito kung hindi mo mismo may experience na imposibleng gawin to para sa tao pero sa Diyos kayang-kaya niya, walang imposible nahati niya. Imaginein mo sa harapan mo yung sapa na napakalaki or ang dagat habang kayo naliligo ay nahati sa dalawa, tapos nagiging tuyo yung nasa gitna at pwedeng lakaran na parang highway. O di ba? Magugulat ka. And he did that sa time ni Moses mga kasembreros, as we know the story in the Bible mga kasembreros. And yung pagkabuhay ni Jesus Christ, milagro mga kasembreros, 3 araw. So everything happened perfectly mga kasembreros. Sabi niya na ipapatayo niya ang templo na pinatayo ng sobrang tagal, tapos pag nagiba sa ikatlong araw lang ay mabubuhay at maayos muli mga kasembreros, referring to his body. And everything came to happen mga kasembreros and came to fulfillment according sa kanyang salita mga kasembreros. Ang verse na ito, 1 Peter 5:6-7, sobrang ganda nito kasi nag-emphasize ito ng kahalagahan ng pagtitiwala sa Panginoon at saka sa kanyang timing, at yung kahalagahan ba na isurrender natin, wag nating akuin mga kasembreros yung mga worries, yung mga takot natin sa Panginoon mga kasembreros. Kasi may mga bagay na hindi natin kontrolado ay kahit dito na yung signal, talaga yung signal ng SIM card dito sa amin mga kasembreros, sa lugar namin talagang sobrang hirap. So yun yung mga bagay na Diyos na lang talaga ang isa lang yun sa mga examples na pinapasa Diyos na lang namin mga kasembreros kung magkakaroon ng signal or hindi mga kasembreros. Ang wifi walang problema kasi merong taong pero pag signal talaga yon. It reminds us that while we may not always understand why things are happening a certain way or why we must wait for certain things, we can find solace in knowing that God has a plan for us and that His timing is perfect. Given yun mga kasembreros, tested and proven true mga kasembreros, that the timing of God is always perfect, always on time, not too late, not to advance mga kasembreros. We can find peace and reassurance by trusting in God's timing, knowing that He is in control and has our best interests at heart. So kung tayo po ay nangangarap ng mga pinakamabuti, pinakamainam, pinakamagandang asawa, pinakamabuting asawa, pinakamagandang jowa, pinakamapoging jowa, pinakamabuting anak, pinakamabait na anak, pinakamasnuring bata, pinakamasnuring magulang, pinakamahal na magulang, pinakamagandang tahanan, pinakamagandang tirahan, pinakamagandang kotse. So yung mga times na gano'n na tayo po ay nangangarap na magkaroon tayo ng yung best para sa atin. Mother knows best, that's a universal and timeless na axiom or proverb or saying mga kasembreros or kasabihan. Pero ang Diyos po natin ay sobra-sobra pa, lagpas-lagpas pa. Kung ang magulang natin ay gusto yung pinakamaganda at pinakamabuting future para sa atin, isipin natin na ang plano ng Diyos ay way beyond the universe, way beyond perfection, way beyond human understanding, way beyond hindi lang milya ang layo
universe ang pagitan mga kasembreros ng kung gaano kabuti ang Panginoon kumpara mo sa tao, kumpara natin sa ating mga magulang. Yes, of course, no? Yung ating magulang ay mga instrumento ng Panginoon na tayo po ibigin, kalingain, palakihin mga kasembreros, and ang magulang natin, ang kapatid, ang kaibigan, and so on na nakakasalamuhan natin, ay sila po yung kumbaga pa instrumento ng Panginoon para ma-feel pa natin that He loves us and we're not alone sa mundong ito. Our family, of course, no? When we cast our anxieties on God, we are relinquishing our burdens and allowing Him to carry them for us. So relinquish, ibig sabihin po ay sinosurrender natin, no? Hindi natin inaako yung responsibility. May mga times kasi na pag hindi mo na kaya, no, talagang parang mabuburst out ka na, no, sasabog ka na, ma-explode ka na mga kasembreros. So, that's the perfect time na i-relinquish natin. Kumaga pa mag-yield tayo mga kasembreros at mag-surrender sa ating Panginoon because hindi natin kaya. Okay? Kung sa moments na kaya natin, sige pa, go lang ng go. Pero pag hindi na kaya, ay huwag mo akuin kasi sabi ng Panginoon, kaya pa ako nag-aantay dito ang tagal-tagal mo kasing ibigay sa akin yan, So, parang ganun mga kasembreros ang scenario kung atin pong i-focus ng konti. It is a powerful act of faith and surrender, acknowledging that we cannot handle everything on our own and that we need God's strength and guidance. By entrusting our worries to God, we free ourselves from the weight of anxiety and find comfort in His love and care for us. Alam niyo po mga kasembreros, kung ang nanay natin ay malambing, mapagmahal, no, caring, understanding, magulang natin, ganun din. So, more than pa ang ating Panginoon mga kasembreros. And ang passage na ito, na isinulat ni Apostol Pedro mga kasembreros, ay nag-encourage sa atin na mag-humble down tayo sa Panginoon. And hindi lang parating away ng away, hindi lang parating sugod ng sugod. Hindi lang always na tayo may hawak ng sandata. Hindi lang always na tayo may hawak ng pana or kung anumang mga burdens natin dyan sa buhay. No? It is perfect. It is trustworthy na ibigay natin sa Panginoon mga kasembreros yung ating mga alalahanin sa buhay. Yes, may mga intangible, kunwari ng mga Lord, we believe and we trust that you will provide sa gantong araw. So, it's really relevant mga kasembreros sa buhay natin itong verse na ito, no? Na wag nating akuin. Kasi, isipin mo kung ikaw yung nag-iisa lang sa bahay, di ba? Ikaw maglalaba, magluluto, ikaw na maglilinis, ikaw na magpakuha ng sampay, tutupiin mo lahat. Ikaw pa maghahatid ng anak mo sa school, ikaw magdadrive, ikaw ang maggagawa ng pack lunch or ng magpiprepare ng lunch mga kasembreros ng anak mo, ikaw pa ang magtatrabaho, magbabayad ng bills, lahat-lahat. So ikaw lang mag-isa, so nararamdaman mo talaga yung bigat, yung hirap mga kasembreros. But kapag sinasamahan natin ng panalangin na Lord, I entrust, I lay down everything sa inyo, I surrender everything, yung aking mga worries, yung aking mga patakot na makakabayad ba ako ng bills, makakabayad ba ako ng ganito, makakatapos mo ng pag-aaral ng anak ko, ganito, ganyan, so gagaling ba siya, no? So marami tayong mga worries sa buhay, and ang Diyos natin na nag-aantay lamang po mga kasembreros na isurrender natin at huwag nating akuin lahat. Okay? Huwag tayong hindi tayo si Superman, hindi tayo si Superwoman mga kasembreros na mga fictional characters lamang, no? Hindi tayo Avengers or sino mang superheroes dyan. We're human beings mga kasembreros. Kung naging superhero tayo ay hindi natin kailangan ng Diyos because we are powerful, no? Pero hindi, no? God is the most powerful and matchless mga kasembreros. That is why it is better, best mga kasembreros na in-trust natin at huwag natin akuin lahat, no? Lay down everything at i-surrender sa Kanya mga kasembreros ang ating mga alalahanin sa buhay. Alright, sinahan po sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, tiwala sa ating Panginoon na makapangyarihan at powerful mga kasembreros sa lahat-lahat at sa lahat-lahat at sa lahat-lahat. In Jesus' name I pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros and paalam po. I love you.